6% boys. I can't stop looking at Grace. She's so damn beautiful. Kinuha siya bilang guest co-host ni Lian last para sa morning show nitong Rise and Shine with Lian. And as I promised, when she asked me last night to watch her live casting sa nasabing show, I woke up as early as 7 in the morning just to see her and give my support. I'm just in my room. Wala naman akong balak tumayo. I usually woke up 9 o'clock in the morning. So Grace, as my guest co-host for the day, would you mind if I ask you some personal questions? People here, and to those who are watching in their television right now, are kind of serious and they are dying to know if the goddess Grace Montenegro is still single? Ang tanong na iyon ng TV host ang nagpabangon sa akin sa kama at umupo ako pasandal sa headboard nito. Oh Lord God, please, don't let Grace tell them about us. Abot-abot ang dasal ko na huwag nitong ibulgar ang madalas naming pagde-date. Nakita ko kung gaano siya parang kinikilig sa tanong na iyon ng TV host. Well, Miss Lian, and to everyone out there, I want all of you to know that I am still single. But I am constantly dating someone very special right now. Sagot nito at pilyang ngumiti pa. She knows how to play the camera. Mas lalo siyang nagmumukhang kaakit-akit when she drew her flirty smile na binagay ng pulang-pula nitong lipstick. Tom, this is not happening. If she will tell my name in the public, I'm dead. Dad will gonna kill me for everybody in Poorhouse knows that Angeline is my girlfriend. How on earth this is happening? Oh, it's nice to know that. Napapalatak na sabi ng model turned TV host. That's why you look so blooming and extra beautiful nowadays. Well, it can never deny the fact how your beauty brings positivity and inspiration to a lot of people. But, look at you now, Miss Grace. You look so in love. Can you give us the name of this special someone of yours? For sure, people can't stop guessing who's the lucky guy is. Interesadong tanong nito. I'm very sorry but I am not yet ready to reveal his identity. Not this soon, but when the right time comes, I am very much willing to be your guest here again together with him. May lambing ang boss at pigil ang kilig na para bang teenager na first time lang nagkaroon ng boyfriend ang reaksyon ng mukha nito. Para akong nabunutan ng tinig sa ipinahayag niya. Well, at least, I know that I am safe. But for how long? Knowing Grace, she always want to be in the news. Are you going somewhere, son? Nanunuring tingin ni Mommy ang sumalubong sa akin. Yeah, just a get-together with my colleague, Mom. Kaswal na sagot ko. Ang mga barkada ko kasi dati ay nagplano ng get-together party kasama ng mga dates nila and I am planning to invite Grace as my partner later. I know naman na wala siyang lakad today but I intend not to ask her earlier dahil baka paghandaan nito ng todo ang acquaintance na iyon at matalbugan niya ng milya-milya mga dates ng mga barkada ko. Granted, gusto ko silang mashock ng gusto at maglaway sa inggit kapag nakita nila kung sino ang kadate ko. But ayoko naman maging center of attraction. Lots of people are there. Me and Grace together ay siguradong magiging malaking issue na pag-uusapan sa lahat ng social medias. I don't want to drag my name in any issue anymore, most especially when it comes to girls. Dad will gonna kill me, I swear. But I want to be different tonight. Oh, that's good to hear, son. I think it's about time para makilala naman ng mga friends mo, girlfriend mo. Why don't you bring Angeline with you? Suggestion ni Mommy. She looks so excited. At sa iminungkahin niyang iyon sa akin ay bigla na lang akong dinalihit ng ubo. Halos pamulahan ako ng todo sa walang humpay na pag-ubo na ikinataas ng kilay ni Mom. Yes, your mom is right. Bring Angeline with you. Hindi mo mala ipinapasya ng girlfriend mo. Let her enter your world. Ipakilala mo siya sa mga circle of friends mo. Sang-ayon ni Dad na ewan ko ba kung saan ang galing at para bang kabuti na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Wala naman siya kanina sa eksena. Nasa mid lang ako. Pagdilat ng mata ko, nakapwesto na siya ng upo sa tabi ni Mommy. Kapag minabalas ka nga naman, wag na lang kaya akong pumunta. I am torn between going and not. I have decided I'm not going. I've changed my mind.
Walang ganang sabi ko. Nawala na ako ng ganang umalis. Ang excitement ko kanina na napakataas ay bigla na lang bumulusok pababa. Nagkatinginan sila mommy at daddy at pagkatapos ay sabay na binalingan ako ng ubod sa mangtingin. Kaya naman medyo napaatras ako sa takot. They're serious as hell. Pilit na umiti ako sa mga ito, sabay peace sign. I'm just kidding. Alanganing sabi ko. Ay, dapat talaga umalis na ako kaagad at hindi na nagpakita sa kanila. Bakit ba kasi napakalaki naman ng bahay namin at dyan pa sila sa sala nakatambay? Yung inis ko umabot na sa sukdulan. Paano ba naman parang sinasadya pa nitong sa Angelina asarin ako ng husto. Ang pangit na nga, ang baduy pa. Saan ka ba naman nakakita ng nakalong gown na white pagkatapos naka-sneakers na red? Ano ba yan? Ang sarap bigwasan. Natampal ko ang sariling noo sa disappointment na makita ko itong papalapit sa akin. Ando na eh. Malapit na sana ako mag-imbida sa party. Grace Montenegro. Kinababaliwan ng mga kalalakihan tapos bigla na uwi sa pangit ang date ko. Ay. Ang bala ko talaga ay huwag nang tumuloy sa party at sa ibang lugar na lang dalhin na babaeng ito. Doon sa lugar na wala ibang taong makakakita na kakilala ko na kasama ko siya. Masisira ang reputasyon ko bilang isang international playboy kapag nakita ng iba na nakipag-date ako sa pangit. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa mga ex-girlfriend ko. Tamang-tama naman, nang nasa biyahe na kami ay biglang tumunog ang phone ko. Tawag mula kay Drew, ang organizer ng party. Pare, last minute na cancel ang get-together natin. I-reschedule na lang natin next month. Ang daming hindi raw makakarating na gustong-gustong pumunta. Okay lang ba? Oh, hindi pa rin ako pinapabayaan ng nasa itaas. Ito na ang sagot sa problema ko. Oo naman. Sige, reschedule na lang natin. Actually, hindi nga rin ako makakapunta today. Meron kasi ako importanteng bagay na gagawin. Pagsasinungaling ko. Ang importante lang naman sa akin ngayon ay kung paano ko madidispatch ang babaeng barakuda na ito sa tabi ko. You heard him right. Wala ng party. So balik na tayo sa house. Masayang sabi ko. Naka-loudspeaker ang phone ko kaya naman hindi maaaring hindi niya marinig ang naging pag-uusap namin. Hindi ito umimik at para bang biglang nalungkot. Habang panay ang buntong hininga niya ay panay din ang silip ko dito sa salamin. Nakita ko siyang nakatingin sa labas ng bintana. Bigla ako nakaramdam ng awa. Mukhang ayaw niya pang umuwi. Ay, ewan ko ba kung ano pumasok sa isip ko at bigla na lang akong nag-U-turn. Saan tayo pupunta? Akala ko ba babalik na tayo sa bahay? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Bumaling naman ako ng tingin dito sabay ngisi. Nakakaawa ka kasi. Mukha namang gustong-gusto mo ako masolo kaya naman pagbibigyan kita sa gusto mo. Nanunod yung sabi ko. Bala ko siyang akitin sa aking matatamis na ngiti. Nalaki ng husto ang mga mata niya sa sinabi ko. Medyo napaatras pa siya ng bahagya sa kanyang kinauupuan. At ano naman kayang nasa isip ng babaeng ito? Anong pinagsasabi mo dyan? Asar na tanong niya. Aminin mo na kasi na tinatamaan ka rin sa akin. Sino ba naman ang hindi mabibigana sa kagwapuhan ko? Ang sabi ko na may halong pagyayabang. Binigyan ko pa ito ng aking makalaglag bonti na kindat. Kung patamaan kaya kita ng suntok dyan sa gwapo mong pagmumukha, tingnan ko lang kung makalabas ka pa ng bahay. Halos umusok ang ilong nito na pinagbabantaan pa talaga ako. Hey but, you can't do that. Aminin mo na kasi that you're falling in love with me. Hindi naman ako magagalit sa'yo in the first place. Sanay na ako na ang babae ay nagko-confess ng feelings. Pamimilit ko pa rito. I was just trying to play tricks to her. Nakakatuwa kasi kapag sobrang napipiko na siya. No way! Mariing tanggi nito na nanlalaki pa ang mga mata. You can never deceive me. Natatawang sabi ko. Paano ba naman, pati yata mga taghiyawat niya sa mukha ay gusto na rin sumabog sa galit. Nagsisipag hinuga na eh. Che, mukha mo. Iuwi mo na nga lang ako. Busit. Banas na sabi. Bakit ba ang pikon mo? I'm not pikon. Pang-asar ka kasi. Ewan ko ba kung bakit may nagtsatsaga pang kumausap sa'yo. Napaka-presko mo. Kaya nga gustong-gusto nila akong kausap dahil cool na cool ako. Segunda ko sa tanong nito. Oh, nung nagpasabog ng kakapalan ng mukha, bakit ba sinalo mong lahat? Napapaisip talaga kung paano may ganyang nuknukan ng hangin ng taong nabubuhay sa mundo. Eksaheradang sabi nito. That's why, don't be so stubborn. You cannot win with me.
pagmamayabang ko. Nanahimik na lamang siya, tinayaan na lang ako mag-drive dahil alam niya kahit kailan hindi siya mananalo sa gwapong kagaya ko. I'm just a happy person. Hindi lang niya ako ganun kakilala. That's why she think of me in a different way. Third person over voice. Hindi na malaya ni Angeline na nakatulog na pala siya dahil sa tagal ng kanilang ibiniyahe. Wake up, sleepyhead. Talaga namang napakaslot siya ng todo na may banayad na boss na humagod sa puno ng kanyang tenga. Dama pa rin niya ang parang kuryente na gumapang sa buo niyang katawan nang dahil doon. Nagtaasan pa mga balahibo niya sa braso dahil sa matinding kilabot. Ano ba? Asam na pinahid niya pa ang tenga sabay pukod ng masamang tingin sa pilyong lalaki. Ang laki ng pagkakangiti nito na para bang tumama ng jackpot sa loto. Ay, grabe. Napapalatak na sabi pa nito na hindi na naman napigilan na mapangiti. Ano bang problema mo, ha? Nakapamewang pang sabi niya. Ikaw ang problema ko. Maagap na sagot naman ito. Bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo? Yun na nga eh, wala ka pang ginagawa na mo, problema na ako. Napanganga siya sa sinabi nito. At ano namang ibig mo sabihin dyan? Sunod-sunod ang naging pag-iling ng binata. I'm so bothered. Umuntong hininga muna ito ng malalim sabay ngisi. Ngani-nganing upakan na niya ang pesteng damuho dahil sa mga ikinikilos nito na talaga namang nakakabwisit. You're bothered? Pag-ulit niya sa sinabi nito. Bothered by what? Tanong na naman niya. By your face. Magap na sagot nito sabay halakhak. Ngayon ko lang na-realize. Pangit ka na nga pagising pero mas pangit ka pa pala kapag tulog. Kanina habang pinagmamasdan kita, masyado talaga ako nababahala sa taglay mong kapangitan. Pangaasar pa nito. Oh, please lang po. Pigilan niyo po ako makasapak ng tao ngayon. Nakakapiko na po siya. Talagang gustong gusto ko na siyang teresin. Tapak-tapakan, pagpira-pirasuhin at pagkatapos, gigilingin ko siya ng pinong-pino at saka tutunawin sa kumukulong tubig. Pero mabait po ako kaya patawarin niyo po ako kung nakakapag-isip ako ng masama. Pahabain niyo na lang po ng hustong pasensya ko para makayanan ko pang makisama sa sira-ulong kaharap ko. Sanadya niyang ilakas ang boses para marinig ng kaharap kung gaano na siya nagtitimpi rito. Lalong lumakas ang tawa nito. She's so funny. Parang hindi naman siya naapektuhan sa mga sinabi ng dalaga at mas nilakasan pa nito ang pagtawa na para bang wala ng bukas. Che, hindi ako nagpapatawa. Makailang irapang binigay niya rito. Okay, fine. Pero pwede ba bumaba na tayo? It's late at night. I'm so hungry and I want to take a rest. I'm tired. Huh? Where are we? Inilingan niya ang mga mata sa labas ng kotse at nasalayan niya roon ang malawak na lupain na napapaligiran ng mga nagagandahang bulaklak. Lalong na-emphasize ang kagandahan ng mga ito dahil sa mga bukas at iba't ibang kulay ng ilaw na nagkikislapan sa paligid nito. Sa pinakagitna ng napakalawak na hardin ay matutumbok ng iyong mga mata ang moderno at napakalaking bahay na nakatayo roon. We're in a rest house here in Tagaytay. How do you like it? Napabaling ang tingin niya kay Blake at kita niya ang kaslap sa mga mata nito. Halata rito kung gaano siya kasaya at gaano siya ka-proud sa lugar. Perfect! Napapapalatak na sagot niya. Hindi niya masabi rito na ganito ang dream house niya. Ganito ang pinapangarap niyang bahay at gusto niyang sa ganito kagandang lugar, mabuhay, kasama ang kanyang mapapangasawa at magiging mga anak. Masarap ang simoy ng hangin at ang lakas maka-good vibes ng paligid. She can't wait to see what's inside. So true. Sa unang pagkakataon ay sumang-ayon sa Blake sa sagot na iyon ni Angeline. Let's get inside. Natigilan siya nang hawakan ng binata ang kanyang kamay at ataking papasok sa malaking bahay. Ewan ba niya, hindi siya mahilig sa fairy tale movies pero pakiramdam niya ngayon, isa siyang prinsesa at si Blake ang kanyang prinsipe at ngayon ay nandirito sila sa kanilang palasyo. Yaya Pilar, si Angeline po, girlfriend ko. Dito muna kami para makalangap naman ng sariwang hangin. Pagpapakilala ni Blake kay Angeline. Napaawang naman ng husto ang bibig ni Angeline. Ano na kaya nalalakang ito at pinakilala niya akong girlfriend sa yaya niya? Tanong ng isip niya. Angeline, si Yaya Pilar. Ang isa sa mga nag-alaga sa amin ni Bianca simula ng mga bata pa kami. Noon na malaki na kami, siya na ang ini-assign ni Dad para maging caretaker dito sa villa. Magandang gabi po, Yaya Pilar. Bati ni Angeline.
Sa wakas, ipinakilala rin sa akin ang alaga kong girlfriend niya. Ikinagagalak kitang makilala, Angeline. Masayang lumapit ito sa dalaga sabay yakap dito. Lalong napaawang ang bibig niya sa pagkabigla. Is this a prank? Ginugood time ba siya ng dalawang ito? Masaya rin po ako makilala kayo, Yaya Pilar. Alanganing ngumiti siya dito. Yaya, ipaghain mo po kami na makakain. Nagugutom na kami. Lumapit ito dito at naglalambing na inakbayan ang kanyang dating tagapag-alaga. Itinuturing na niya itong pangalawang ina at mataas ang respeto niya rito dahil hindi na nga ito makapag-asawa sa pag-iintindi sa kanilang magkapatid. Iniukol na nito ang buong buhay sa pag-aalaga sa kanila ni Bianca. Tama-tama, nagluto ko ng paborito mong tinolang manok. Naku anak, sakto talaga at dumating ka ngayong araw. Matagal-tagal na rin simula nang huli kang magawi rito. Nasisiyahang sabi nito. Oo nga po, Yaya. Naging busy lang this past few weeks. Hindi lang niya masabi rito na na-stress siya sa pagdating ng peking girlfriend sa buhay niya. Maganang pinagsaluhan ng dalawa ang nakahain sa lamesa. Talaga namang naparami ang kain ni Blake. Gustong-gusto niya lahat ang luto ni Yaya Pilar dahil talaga namang napakasarap nitong magluto. Pero sa lahat ng luto nito, ang pinakapaborito niya ay ang tinola. Ang humigop ng mainit na sabaw nito ang lubos na nakapagpapaligaya sa kanya at ngayon nga ay nakatatlong mangkok na siya ng sabaw. Sana, Angeline, alagaan mo mabuti si Blake. Napakabait na bata niyan. Muntik nang masamid si Angeline sa sarili niyang laway dahil sa sinabing iyon ni Yaya Pilar. Ano daw? Si Blake mabait? Isang malaking kasinungalingan. Mayabang, pwede pa. Pero hindi niya masabi iyon sa matanda kaya naman tumango na lang siya. Kasalukuyang naguhugas ng pinggan si Yaya Pilar at si Angeline naman ang nagpupunas ng mga hinuhugasan nito at isinasalansan niya ang mga iyon ng maayos sa kanya-kanyang lagayan. Napakasagrado ng villa na ito kay Blake. Dito na siya lumaki at marami siyang magagandang alaala sa lugar na ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdala siya ng babae rito kaya naman sa tingin ko ay seryoso na siya sa'yo. Sa pool, tuluyan ang dinalahik ng ubo sa Angeline. Hindi kinaya ng powers niya ang mga pinagsasasabi ni Yaya Pilar. Seryoso daw sa kanya si Blake? Imposible. Asar na asar nga yun sa pagmumukha niya. Sa huli, sinakyan na lang niya ang mga sinasabi ng matanda. Ipinag-utos ng daddy mo na ayusin ang buong villa. Kaya naman isang kwarto lang pwedeng gamitin ngayon dito. Dahil lahat ng kwarto ay under renovation. Yung iba naman ay pinapipinturahan pa kaya okay lang ba na sa isang kwarto kayo matutulog ngayong gabi? Huh? Halos malaglag ang mata nitong si Angeline sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na ito ang sasabihin ng matanda sa kanila. Makareact ka naman dyan? Feeling mo lugin-lugi ka? Ako nga agrabyado dito. Kung magsasama tayo sa isang kwarto, mamaya niyan habang natutulog ako bigla ka nalang magpahid ng langis. Tapos mahati ang katawan mo sa dalawa. Bulong nitong si Blake kay Angeline. Umakit lahat ng dugo ni Angeline sa kanyang ulo dahil sa pinagsasabi ni Blake. Kaya naman hindi niya napigilan na kurutin nito sa tagiliran na ikinasigaw naman nito. Aray! Ano ba? Singhal sa kanya ng binata. Nag-aaway ba kayo mga anak? Tanong ni Yaya Pilar. Nagulat siya nang bigla na lang sumigaw ang kanyang alaga. Ay naku, hindi po. Napakapilyo po kasi nitong alaga niyo. Mariing tanggi ni Angeline na pilit pang ngumiti rito. Oh, paano ba yan? Maiwan ko na kayo rito. Pinalinis ko na ang tutulugan niyo kay Geraldine. Siya na din ang maghahatid sa inyo sa inyong kwarto. Ako naman ay magpapahinga na dahil napagod ako ng gusto sa pag-ayos ng garden kanina. Paalam ni Yaya Pilar sa dalawa. Yaya, huwag mo na kaming intindihin. Magpahinga ka na. Okay lang kami. Good night. At ginawaran pa nito ng halik sa noo ang matanda. Maraming salamat po, Yaya Pilar. Pahabol ni Angeline. Naku, walang anuman iha. Masaya ako at nakikita kong magkasundo kayo ni Blake. Talaga namang nagmamahalan. Sabay na dinalihit ng ubo ang dalawa. Oh, ano nangyari sa inyo? Nag-aalalang hinagod pa nito ang likod ni Blake. Wala po ya. Sige po, matulog ka na. Pagtataboy niya rito, baka kasi ano pa masabi nito na hindi niya kayanin. Mamaya niyan ay hindi lang siya masamid sa sarili niyang laway. Malunod pa siya. Sa Yaya Pilar naman kasi, paniwalang-paniwala na may relasyon nga sila. Hey, what do you think you're doing?
Tanong ni Blake. Kalalabas lang nito sa bathroom at katatapos lang maligo. Ngayon nga ay komportable ito sa suot na dark blue na pajama at sandong puti. Kasalukuyan ito nagpupunas ng tuwalya sa kanyang ulo habang sinisipat nito ang ginagawa ni Angeline. Ang ipinagtataka nito ay kung bakit hinati ng dalaga ang kamang kanilang hihigaan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga unan sa gitna noon. Dito ako hihiga at dyan ka naman. Huwag mo ilalagpas yung katawan mo sa unan dahil lagot ka sa akin. Pagbabanta ni Angeline. Kung ayaw mo kong katabi, bakit hindi ka nalang maglatag ng banig sa sahig? O kaya dyan ka sa sofa matulog? Ang daming arte, akala mo naman gagawin ko siya ng masama. In your dreams, hindi pa ako nababaliw, no? Kaya pwede ba tanggalin mo na yung mga una na yan? Singhal nito sa dalaga. Ayoko nga. Kung ayaw mo, edi ako na magtatanggal. Asar na sabi. Lumapit ito sa kama at pinaghahagi sa sahig ang unan. Grabe ka! Maktol ni Angeline. Hindi naman umimik itong si Blake na tuluyan ng sumampa sa kama at nahiga. Agad ipinikit ang mga mata. Ang sama mo talaga. Shh! Quiet. I'm tired. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Sabi nito na nanatiling nakapikit habang ang kanang kamay ay nakapatong sa kanyang noo. Padabog na nahiga sa Angeline. Hindi siya makapaniwala sa pagiging napaka-gentleman na lalaking katabi. Dapat ay pinagbigyan na siya nitong masolo ang kama at matulog na lang sa sofa o kaya sa sahig. Ang kapal din talaga ng mukha ng tumibi sa kanya. Ilang minuto pa lumipas ay hindi siya dalawin ng antok, samantalang sa Blake ay mahina ng humihilik. Ay, ang tigas din ng isang ito. Labis ang inis na binalingan niya ng masamang tingin ang laki para mapagtanto lang kung gaano ito kagwapo habang mahimbing na natutulog. Ay, may karapatan ka naman talaga ipagyabang niya kagwapuhan mo. Ewan ko ba kasi kung bakit inis na inis ako sa iyo kapag ginagawa mo yun. Laking gulat niya nang pumihit paharap sa kanya sa Blake. Kinabig siya nito at niyakap. Sa bilis ng pangyayari ay hindi niya nagawang pumalag. Pwede bang hayaan mo lang ako matulog na kayakap ka? Wala akong gagawin masama. Hayaan mo lang na ganito tayo. Sabi nito ngunit nakapikit pa rin ang mga mata. Hindi siya makapaniwala kung bakit ba naman kasi ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Wala siyang lakas na magprotesta o sungitan man lang ito. Nagpatianod lang siya sa agos. Hinayaan na lang niyang yakap-yakap siya ng binata dahil sa totoo lang, mas naging komportable siya ngayon. Naramdam niya ang mainit nitong katawan na nakakumot sa kanya. Tuluyan na siyang nakatulog at dinal ng kanyang isip sa kung saan. Isang magandang panaginip lang ba ang lahat? Angeline's personal voice. Simula na magpunta kami ni Blake sa rest house na Las Tagaytay ay hindi na naging normal ang takbo ng buhay ko. Ewan ko ba kung bakit parang bigla na lang ako naging conscious sa sarili ko. Lalo na kapag nakikita ko si Blake na nakatingin sa akin at kung magkakasalubong naman kami sa loob ng bahay ay agad akong umiiwas para hindi mangyari iyon. Natatakot ako sa nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Dati naman ay hindi ako nahihiya sa kanya at wala akong pakialam sa mga sasabihin niya pero ngayon mas natatakot na ako sa kung anong iisipin niya tungkol sa akin. Are you spacing out again? This past few days, parang wala ka sa sarili mo. Is there any problem? Is there something bothering you? Nag-aalalang tanong ni Bianca sa akin. Sunod-sunod ang pag-iling na ginawa ko. Sasabihin ko pa rito ang totoong nararamdaman ko na nababothered ako sa presence ng kapatid nito. Na tuwing nakikita ko sa Blake ay parang nawawala ko sa aking sarili. Wala. Hindi lang siguro magandang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Walang ganang sabi ko. Are you sure? Do you want me to bring you to the hospital for check-up? Pangulit nito sa akin. I'm okay, Bianca. Thanks for the concern. Pilit na ngumiti ako rito but at the back of my mind, psychiatrist atang kailangan ko. Feeling ko kasi nababaliw na ako. Ilang araw nang hindi umuwi sa mansyon si Blake. At bakit ba para akong tanga na lagi nakasilip sa may gate at napapakislot kapag may naririnig akong busina ng sasakyan sa labas. Umaasa akong ang kotse nito ang papasok sa garahe para mag-park. Ay, hindi na talaga tama ito.
3 days to be exact nang wala siyang paramdam at 3 days na rin akong napaparanoid kakaisip sa kanya. Ewan ko ba pero aminin ko man o hindi ay miss na miss ko na ang mukong na iyon. Ang mga pangaasar niya sa akin, ang mga mayayabang niyang pananalita, yung walang kupos niyang pagpuri sa kanyang sarili at higit sa lahat, miss na miss ko na kung ano siya. Angeline! Otomatikong napalingon ako sa direksyon ng pinanggalingan ng tumawag sa akin. Si Ryan iyon at ang ganda ng pagkakangiti nito habang lumalakad papalapit sa akin naroroonan ko. Ryan, napadaan ka? I just dropped by to give you this. Nakangiting sabi nito sabay abot sa akin ng strawberry shortcake na nakalagay sa block na box. Uy, thank you. Nag-abala ka pa? Tuwang sabi ko. Kinuha ko naman ang cake dito. Maya-maya ay biglang namayani ang katahimikan. Tumingin ako kay Ryan. Para bang may gusto itong sabihin sa akin. Is there something you wanna say? Para kasing hiyang-hiya ito sa akin. Angeline? Yes, ano yun? Saglit itong natigilan. Ramdam ko ang tense sa namumulang mga pisngi nito. What is it, Ryan? Pag-uulit ko. Pwede bang maligo ako sa'yo? Kiming tanong nito na hindi makatingin ng diretso sa akin. Okay, ang haba ng hair ko sa part na iyon. Ryan, alam mo namang boyfriend ako ng kuya Blake mo, di ba? I know, it's not true. Nagtatakang napatitig ako rito. At paano mo naman nasabi yan? Tarantang tanong ko. I heard Tita and Bianca in the kitchen last time. They are talking about how you and Kuya Blake will end up getting married even though you're not true lovers. They want you to be part of our family, Angeline. Napaawang ang bibig ko. Hindi ko inaasahan ang sasabihin nito. May nakadiscover na pala ng lihim namin. Ano nang gagawin ko? Don't get me wrong pero si Kuya Blake, hindi kanya nakikita bilang isang babae. I hate how he treated you and all I want now is to protect you from him. Makailang buntong hininga ang ginawa nito. I feel much relieved now that I confessed what I truly feel towards you. Halos pabulong nang sabi nito pero hindi naman siya nakaligtas sa pandinig ko. I don't know how we'll react in this situation. How can I defend our relationship if somehow Ryan is right? Blake doesn't see me as a woman. He's so insensitive when it comes to me. I heaved a long sigh.